Itong mga larawan nga na nakita nyo ang imahe ng mga espiya. Si X-Drake nga alam naman natin na originally miyembro talaga siya ng Marines. Nagpanggap nga lang siyang pirata para makapasok sa kampo ni Kaido. Later on nga naisiwalat rin naman ito ni Husu sa lahat. Sumunod itong si Kanjuro. Kung espiya nga lang ang pag-uusapan, itong si Kanjuro na siguro ang pinakasikat sa lahat. During Wano Arc nga napag-alaman natin na espiya pala siya ni Orochi. Pinadikit niya itong si Kanjuro sa mga scabards nang sa ganon makakuha siya ng advantage laban sa anak ng shogun ng Wano na si Kozuki Oden. Itong sila Virgo at Corazon naman espiya ng magkabilang panig. Si Virgo nga originally na miyembro ng Don Quixote Pirates, which later on pumasok sa hanay ng Marine para maging espiya ni Doflamingo. Si Corazon naman kinupkop ni Sengoku pagtapos mamatay ng tatay niya at naging espiya nga siya ng Marines para naman i-overlook yung ginagawang aktibidad ng kapatid niya na si Doflamingo. At lastly itong kaka-reveal lang na si York. Naging espiya nga siya ng world government dahil sa kagustuhan netong maging isang celestial dragon. Kaya naman binitray nga niya yung mga kapwa niya satellite at mismong si Vegapunk para sa kasakiman na to. At yes, ito nga yung topic natin ngayong araw na to. Itong patungkol sa espiya. Bali itong pagkikreate nga ng espiya ni Oda sa kwento niya na One Piece masasabi nating nagdadagdag ng panibagong excitement sa kwento. Nandyan nga si Kanjuro na nung ni-reveal na isa pala siyang espiya medyo nasaktan nga tayo dahil nakita nga natin yung pinagdaanan niya kasama itong mga scabards. So yung depth nga ng storyline mas nadadagdagan dahil sa mga ganitong twist. Kung mapapansin nyo guys itong mga nabanggit kong ang espiya it's either na pirata o isang Marines. So ano ba yung point kung bakit kailangan ng mga pirata itong mga espiya? Obviously para sa intel, para sa impormasyon. Dahil mas marami kang ang nalalaman sa kalaban mo, mas lalamang ka dito. Kumbaga maa-apply natin dito yung quote ni Sancho na know the enemy and know yourself. In 100 battles, you will never be defeated. Bali ganito nga rin yung sitwasyon sa side ng mga Marines. Dahil nga sa mas strategic silang gumalaw, kailangan nila ng mas maraming impormasyon bago sila gumawa ng aksyon. Ngayon dito na natin ipapasok itong Revolutionary Army. Kung usapang strategy nga lang bago umatake hindi natin mapagkakaila na itong Revolutionary Army yung unang papasok sa isip natin sa usapin na to. Dahil kilala naman natin yung leader nila na si Dragon. Kalmado nga lang ito at hindi basta-basta padalos-dalos sa mga desisyon niya. Ipinakita nga niya yan during Dressrosa arc. Nung oras nga na to nalaman ni Jesus Burgess yung kuta nila. Pagtapos nga neto sinugod na ng Blackbeard Pirates itong kuta nila. Pero dahil nga sa alam ni Dragon na wala siyang magigain sa pakikipaglaban sa Blackbeard Pirates, tinakasan nga lang nila ang mga ito. So ganito nga kamitikuloso sa paggalaw itong si Dragon. Kaya naman kung may isang organisasyon nga sa series ng One Piece na posibleng merong espiya, paniguradong ito na yung Revolutionary Army. Ngayon ang magiging tanong kung merong espiya itong si Dragon, saang organisasyon o sino kaya ito exactly? Sa tanong nga kung saan alam naman natin na ang kalaban ni Dragon itong mga Celestial Dragons at World Government. Ibig sabihin magme-make sense lang na sa grupo na to magkakaroon ng espiya itong si Dragon. Malabo ngang nasa hanay ng Marines ang espiya niya. Since alam naman natin na Ultimo Marines
Dragons hirap na makapasok sa Merijoa. Kaya naman ang idea lang na paglalagyan ng espiya ni Dragon sa loob ng mismong Merijoa. At yes, sa tingin ko nga isa sa mga Holy Knights ang espiya ni Dragon. Nabanggit ko nga sa mga recent videos natin yung possibility ni Ganku sa role na to. Hindi nga dahil sa similar niyang pagkakaroon ng gaggle sa mga miyembro ng Revolutionary Army, bagkos sa possibility na kapatid niya itong si Koala. Dahil alam naman natin na at some point nung kabataan ni Koala napunta siya sa Merijoa at naging slave ng mga Celestial Dragons. Salamat nga kay Fisher Tiger at nakalaya siya. Or pwede rin na isang clone itong si Ganku na nagmula naman kay Genie. So itong si Ganku nga yung unang hinala natin na espiya ng Revolutionary Army sa hanay ng mga Holy Knights. Pero base nga sa latest chapter ng manga, mukhang lumalabo na nga itong posibilidad na to dahil wala ngang clue sa pagiging mabait niya. Nakita naman natin na walang hesitation niyang inatake itong grupo ng Straw Hat Pirates. Ipinakita rin nagigil siyang patayin ang mga ito. Kaya naman lumalabo na nga yung tsansa ng pagiging espiya niya. Ngayon ang tanong sino nga ba ang espiya ni Dragon? Bali sa tingin ko nga isa itong Holy Knight na miyembro ng Don Quixote family. Yes guys, ni-reveal nga in recent chapters na itong mga Holy Knights pala actually nakabilang sa mga Celestial Dragons. Nandyan nga si Saint Summers na miyembro ng Shepherd family. Nandyan rin si Saint Gillingham na miyembro naman ng Limusive family. At of course itong si Shamrock na miyembro naman ng Figarland family. So hindi na nakakapagtaka pa kung later on may ipakilala sa atin na miyembro naman ng Don Quixote family. So bakit nga ba nasa Don Quixote family ang pinaghihinalaan nating possible na nanggaling ang espiya ni Dragon? Dahil base nga sa history may traits itong mga miyembro ng Don Quixote family sa pagiging mabait nila o pagiging kakaiba sa hanay ng mga Celestial Dragons. Nandyan nga si Don Quixote Homing, which is ito yung tatay nila Doflamingo. Unlike nga sa ibang Celestial Dragons na makikita nating arugante at malupit sa mga normal na tao, itong si Homing nga nakitaan natin ng kabaitan. In fact, idea nga niyang manirahan na lang kasama ang mga normal na tao. Ginawa nga niya ito dahil nakikita niyang equal lang sa mga Celestial Dragons ang mga simpleng tao. Ang ikalawang miyembro naman ng Don Quixote family itong si Saint Mossguard. Yes, nakitaan nga natin siya ng cruelty nung una. Ito nga yung event na related kay Queen Otihime. Pero later on nga nagpakita rin naman siya ng kabaitan during Reverie Arc. Ito nga yung pinagtanggol niya si Shirahoshi sa kamay ni Saint Charlos. Pero itong kabutihan nga niya na to nag-cause ng sarili niyang buhay dahil nakita nga nating in-execute siya ni Saint Figarland Garling. Ang sumunod naman itong si Corazon. Miyembro nga rin siya ng Don Quixote family at alam naman na natin yung ginawa niyang kabutihan towards kay Trafalgar Law. At lastly itong si Doflamingo. Yes, we all know na yung ginawa ni Doflamingo sa Dressrosa walang kasing sama. Pero nakitaan pa rin naman natin siya ng ilang signs ng kabutihan, gaya ng pag-aalaga niya kay Law at sa pirate crew niya. Ang point nga dito kung meron man sa hanay ng mga Celestial Dragons ang posibleng tumiwalag sa kanila, malamang na ito na yung Don Quixote family. Kung iisipin nyo magiging konektado nga ang lahat kung sakali man at may Holy Knight na magiging espiya itong si Dragon. Dahil nakita nga natin nung time na ni-reveal sa kanya ni Sabo na in fact merong nakaupo sa empty throne, nonchalant nga lang yung naging reaksyon ni Dragon na para bang matagal niya nang alam yung impormasyon na to. Hindi kaya alam niya na may nakaupo na sa empty throne dahil sa matagal na tong sinabi sa kanya ng espiya niya? Mapapaisip nga rin tayo kung bakit ganito ka-confident si Dragon na matatalo niya itong world government. Dahil base nga sa army alam naman nating walang sinabi itong revolution
Revolutionary Army sa mga Gorosei pa lang. Kaya bakit ganito siya katapang kalabanin itong world government? Dahil ba sa alam ni Dragon yung kahinaan ng mga ito sa tulong ng espiya niya? Itong espiya kaya ni Dragon sa mga Holy Knights actually na binigay na palihim ni Oda yung pangalan niya sa atin? Anyway, para sa inyo ba, meron nga bang espiya si Dragon sa hanay ng world government? Kung meron, sino kaya ito para sa inyo? Kung may idea o thoughts nga kayo patungkol dito, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!